At sa mga sandaling ito, maminamahal, maging alerto na po tayo. At narito na po tayo sa pinakahuling bahagi ng ating banal na gawain. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At atin ang pakinggan Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dali nating pinagpalang mga ngaral. Narito po ating beloved elder, Brother Jobin Pereira. Palakpakan natin ng malakas ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapit maraming salamat po sa kalakasan, taglay po namin sa mga oras ito at buhay nagmumula sa iyo. At sapagat ay binibigay po sa amin, kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at tumalapay noon. Bapo lahat, sa pandalangin ng aming ginagap, Member Evangelista, World Estrada, Almeida, amin po mga minamal na mga manggagawin kami kapatawaran. Saan mo kami nasumpo sa pagkasala sa iyo, patawarin mo kami malapay noon. Huwag mo naman tignamin nagawa pagkasala ko na puso nagsisisi sa oras na ito malapay noon. At sa iyong pagkaralan ng salita, langisan mo yung mga salita, patabang lingkod sa gana ay wala magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin yung dalawang papapalang espiritual. Sa aming mga kapatid sa dakong ito, maging sa aming mga beloved viewers ng aming Facebook live streaming. Pagpalain mo po kami lahat malapay noon at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang. You commit us out and the mighty name of Jesus cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat ng pinagpala po malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At magandang hapon po mga minamahal sa kapaintulutan ng ating pong beloved ordained preacher. Ako bumabati ng isang magandang hapon sa ating mga minamahal mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito'y pinanguna po natin pong ginagalang at minamahal evangelista, ating beloved evangelist, World Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Mga minamahal, wag na po kayong antukin. Dapat ngayon ay hindi po overnight prayer. Amen. At ngayon ay araw po ng linggo. Dapat gising na gising ang mga anak ng Diyos. Also, we greet our beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay amin pong welcome sa banal na gawain ng ating malapit. Anuman niyo pong kalagayan, anuman saan man kayo naroon sa oras na ito, kayang-kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Maging sa ating mga beloved workers na ating pong kasama ngayon, maging sa ating mga beloved elders, at ito po yung pinangasiwaan po, siyempre ng ating pong beloved ordained preacher, Brother Buboy Nier, sa ating pong beloved Sir Vines. Pleasant afternoon po, maging sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, kuhin na po natin yung ating pong mga Biblia, kwaderno, paupuin natin sa ating mga tabi ang ating mga anak, para walang lakad ng lakad. Amen. Praise the Lord. Siguraduhin natin na sila man ay makapakinig ng salita ng mahal na Panginoon. Kaya bakit nasa tabi? Para ipaliwanag din po natin at the level na mayroon sila kung maaring may mga bagay na hindi pa sila maunawaan. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At natin na po ang ating pong unang talata dito sa aklat ng Proverbs chapter 29 verse 18. Sa aklat ng Kawikaan, ang kabanata ay 29, talata ay 28. Aklat ng Kawikaan, ang kabanata ay 29, ang talata ay 18. Amen. Ganito pong sinasabi, kung saan walang pangitain ang bayan ay sumasama, ngunit siyang nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya. Amen. Sa English, mga minamahal, sabi dito sa English, kindly, paki-flash, where there is no vision. Hindi to yung vision niya paningin, kundi spiritual vision. Amen? Prophecy. Amen? The people perish. Yung mga tao, mapapahamak. Kung walang prophecy, kung walang vision na nangyayari, mga minamahal. But he that keepeth the law, happy is he. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ating pong pamagatan ng ating pag-aaralan, the basis of our spiritual decision.
Alam po ninyo mga minamahal, magkaiba po yung spiritual at saka ating daily decisions natin. But sabi nga, kapag tayo po ang ating pong daily decisions ay ibinasi parati natin sa spiritual concepts, mga minamahal, you will never go wrong. Amen? Amen? Hindi ka kailanman magkakamali kapag yung desisyon na ginawa mo ay nakabase sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. From the definition, spiritual definition ng vision, sabi yan, it is the divine revelation of God's message for His people. Yung vision na yan, mga minamahal, ito po mga we call it sometimes prophecy. It is the divine or revelation. Ito'y pagpapauna, mensahe, pauna, things to happen. Sinasabi ito ng ating mahal na Panginoon para sa kaniyang mga pinili. And who delivers the vision? Who delivers the prophecy? Sino nagsasabi ng propesiya ng mga vision, mga minamahal? Anong sinasabi ng Biblia? Aklat ng Deuteronomy, kindly. Aklat ng Deuteronomio, ang kabanata ay 18, talata ay 16 hanggang 18. Lahat muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, kabanata 18, talata 16 hanggang 18, ito pong sinasabi, ayon sa lahat ng iyong ninasa sa Panginoon mong Diyos sa Horeb, sa araw ng kapulungan na sinasabi, huwag mong iparinig uli sa akin ang tinig ng Panginoon kong Diyos, ni ipakita pa sa akin itong dakilang apoy upang huwag akong mamatay. At sinabi ng Panginoon sa akin, mabuti ang kanilang pagkasabi ng kanilang salitain. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Isang araw kasi ang mahal na Panginoon, ang sabi niya, I will come down to the mountains of Horeb. At sabi niya, bababa ako at kakusapin ko ang mga tao. Sa kanyang pagbaba, mamaya, hinawag niya, sabi niya, mahal na Panginoon, huwag kang gagawin, sasabihin niya, huwag lalampas sa guhit. Ang sino mang lalampas sa guhit, mamamatay. Dahil banal na yung susunod diyan. Amen? At nung nagsalita ang mahal na Panginoon, ang napapakinggan ng mga tao, puro kulog, kidlat, at grabing pakipanginginig ang nadama ng mga tao, ng mga Israelita, that time. Kaya ang sabi nila sa propeta na malapay, sabi naman nila, mga minamahal, huwag mo na pasalatain sa amin ng Diyos. Ikaw na lang ang mangusap sa amin. At nasa ganon ay hindi kami mamatay sa kanyang grabing tinig. Amen. Doon nagsimula na dumating yung tinatawag na propeta. At ang sabi ng Biblia, I will raise them a prophet from among their brethren like unto thee, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Ibig sabihin, ang propeta magiging mouthpiece ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Sino ang ating propeta, mga minamahal? Walang iba ang ating beloved evangelist, Welde Estrada Almeida. Wala pa po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Ang sabi dyan, the source of divine revelation should be coming from His true prophet. Marami po maglilitaw ang mga bulaang propeta. Amen. Amen. Pero iisa nga ang ating totoong propeta. Nangyari lahat yan. Gumaling ang ating mga karamdaman. Yung mga prophecies na ginawa, mga minamahal, nasabi mga minamahal, it come to pass, mga minamahal. Ayan dahil lang kung bakit tayo nakikita-kita ngayon. Amen? Because our beloved evangelist, Welde Estrada Almeida, is the true prophet of the living God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, kindly sa aklat ng Hebrew, ang kabanata ay 1, talata ay 1 hanggang 2. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanata 1, talata 1 hanggang 2, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, at nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay,
na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Even from before up to this very moment, God speaks through His prophet. Amen. Amen. Mga minamahal, in these last days, ang daming kaguluhan. Amen? Marami pong mga nalilito at marami mga bagay na akala natin ito'y tama, yung pala hindi. Akala natin ito'y hindi tama, yung pala tama. Dahil hindi natin alam, mga minamahal. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, aklat ng Mateo, Kylie, Matthew 24 verse 11 up to 13, Kylie. Dito pang nasusulat. At magsisibangon ang maraming bulang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Makinig kayong mainam, mga minamahal, sapagkat napakahalaga ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, and many false prophets shall rise. So kung ang sinasabi ng unang ating mga talata, God speaks through His prophets. Ang problema dyan, maraming mga darating ng mga false prophets. Amen. Amen. At ang sabi ng false prophet na yan, shall deceive many. Kaniyang dideceive mo, magkakon ba? Maluloko. Amen? Malilin lang ang marami. Sabi niyan, yung karamihan ay magkakaroon ng tinatawag nating yung deception na ito ay magkakaroon ng division of faith. Amen? Kaya nga sinasabi ng ating mga mangangaral, huwag ka makinig sa ibang mga mangangaral ng ibang relihiyon. Amen? Dahil kapag nakinig ka doon, tapos nakinig ka dito, marami magkakaroon ka ng division of faith. Ang tawag nila doon, mga minamahal, spiritual, pangangalo niya. Amen? Kaya kapag tayo nalaman natin ang katotohanan ay nasa Jesus Miracle Crusade International Ministry, makikinig lamang tayo sa mga mangangaral ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kailan na nagkaroon ng problema na tungkol sa ano ba yan? Si Jehovah, kung sino-sino mga pangalan, nagkaroon ng question ng Kristiyano. At maya-maya wala na. Bakit? Dahil nakinig siya sa ibang mga mangangaral. Amen? Yung mga mangangaral na yon, di man lang nila napatunayan na ang galis gumaling. Amen? Di man lang nila napatunayan kung paano ang isang tao, mamamatay tao, mga NPA, binabango na mahal na Panginoon. Di niya napatunayan yon. Hindi niya napatunayan, mga minaman, nung nagpalibad si Saddam Hussein ng mga Scud missile. Sabi ng man of God, tumigil ka, ma-prosen. Hindi pumuputok at na-preso sa ere. Sabi ng news, mga minamahal, hindi bumabagsak. Bakit? Propeta ng Diyos ang nagsalita. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, kapag sometimes may mga dumarating tayo, mga minamahal na kapag tayo po'y nakapakinig sa iba mga minamahal, mayroong mga tayong mga pangangaral na akala natin tama sa iba. Kalahati, yung ibang kalahati or remaining mga minamahal ay hindi tama. Ang tawag yan, nagiging division of faith. Hindi yun gusto ng Diyos. Amen. Kaya tayo mayroong tinatawag na fivefold ministry para yung pananampalataya ng fold of God, mga anak ng Diyos, iisa lang ang pananampalataya. Panampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Basahin natin mga minamahal. Anong sinasabi ng Ephesians? Ang kabanata ay 4, talatay 11 hanggang 15. Kylie. Dito po sa aklat ng Efeso, kabanata 4, talatay 11 hanggang 15. Ito pong sinasabi, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo,
upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay, si Kristo. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Walang pumapalakpak dito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ang misyon, alam natin mga minamahal, fivefold ministry, start siyempre, message from God, and then comes the prophet. From the prophet through the evangelist, they go sa lahat ibang mga bansa. Amen. At sa makakapakinig, ang mga apostol, mga minamahal, siyempre, these are the workers of God. Amen. At pagkatapos nito, mga minamahal, yung mga makapakinig ng pangaral, meron tinatawag na preachers, mga teachers. Amen. At siyempre, yung pagpapagaling. These are the fivefold ministry. Alam natin yan, mga minamahal. Pero anong purpose, mga minamahal? Kylie? Next verse. 12. For the perfecting of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Amen. Amen. Kaya meron tayong linggo, miyerkules, biyernes, meron tayong Bible study, meron tayong tinatawag na personal devotion sa ating mga kanya-kanya tahanan, at napapakinggan natin ito dahil sa mga mangangaral na napakinggan nila sa propeta ng Diyos, walang ibang ating mahal na Panginoon, ating beloved pastor, mga minamahal. Amen? Ang mahal na pastor, napakinggan niya naman dito sa ating mahal na Panginoon. Amen? For the perfecting of the saints. Para maging perfecto ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tandaan niyo, ang papasok sa langit without blemish, perfect dapat. Amen? Amen? Paano ka magiging perfect kung hindi ka nakikinig sa mga mangangaral ng Diyos? Sa totoong mangangaral na mahal na Panginoon. Iba ang pinapakinggan mo. Amen? Amen? Matideceive ka talaga. Amen? Kaya nga, sinasabi ng Biblia, mga minamahal, huwag kayong lalayo sa mga napakinggang mga turo galing sa mahal na ebanglista, galing sa propeta ng Diyos, sapagkat ito ang katotohanan na galing sa ating mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong purpose ng fivefold ministry na ito? Kylie? Till we all come in the unity of faith. Yun ang trabaho ng fivefold ministry. Mawala yung pagkabahabagi ng pananampalataya. Pero kapag ang mga Kristiyano nagsasabi ang ilan, huwag kumain ng baboy, ang sabi ng iba, kakain ng baboy, that is division of faith. Kapag sinabi ng ilan, sama tayo sa ID system, sa amin ng iba, huwag tayong sumama sa ID system, that is division of faith. Kapag sinabi ng iba magpapakuna, yung isa huwag magpapakuna, that is division of faith. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kailangan lang magkaroon ng isa. Amen? Ano ba talaga ang nais ng mahal na Panginoon? At tandaan niyo, saan manggagaling ang mga bagay na yan, mga minamahal, para malaman natin kung anong totoong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia sa Deuteronomio 18:18, sabi niyan, manggagaling yan sa totoong propeta ng Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na pastor, Welde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Wala, brother wala kami napapakinggan Wait for the message. Ba't ka nagmamadali? Amen? Mas magaling pa tayo sa Diyos. Alam natin na God knows the time. The perfect time of everything. At alam natin, mga minamahal, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Lahat ng hindi nagdadoubt dyan, hindi tayo pababayaan naman ng Panginoon. Sumigaw ng praise the Lord. Wait for the message of the prophet of God. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung email, video, na ang bakuna ay mayroong microchip, galing ba yan sa mahal na pastor? O dahil nagbasa ka lang ng internet?
Propeta mo ba yon? Amen? Yung sinasabing video na ang bakuna ay may magnet. Galing ba yan sa mahal na pastor? Yung pinanggalingan niya, siya ba yung propeta mo? Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng division of faith. May mga taong nagsasabi na nabasa lang at hindi galing sa mahal na pastor. Kaya pinoproclaim natin na nakarinig na karoon tuloy ng pagkakaiba. Amen? Yung mga taong nakapagbakuna, paano na ako ngayon? Amen? Yung mga hindi nakapagbakuna, anong gagawin ko ngayon? Yung mga nakapagpa-ID system, anong gagawin ko ngayon? Wait for the message of the prophet of God. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord! Tandaan niyo mga minamalang ipinangaral ng mga pastor. Kung lahat tayo mga minamal, panghahawakan natin ang pangaral ng mga pastor, the prophet of God. Ang sinabi ng Revelation chapter 13, 16 to 18. Ating basahin mga minamal para maging paliwanag sa ating mga beloved viewers. Amen. Lahat po muna ng hindi inaantok ay pumalakpak muna ng napakalakas sa ating mga Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 13, talatay 16 hanggang 18. Ito pong sinasabi, at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo mga minamahal, sa totoo lang, sabi ng ating beloved ordained preacher, napakadelikadong pag-usapan ng patungkol diyan. Amen? Pero ako hindi makatulog kagabi. When I am asking, sabi ng aking mahal na sweetheart, huwag mo nang pakialaman yan. But we have really to say, ano ba ang dapat gawin ng mga anak ng Diyos? Kapag wala pang mensahe dumating, mga updated na mensahe ng mahal na pastor, mga minamahal, ano dapat gawin ng mahal na pastor? Ano, gagawa na lang tayo? Dahil sa ating mga nababasa sa kung saan-saan? Hintayin natin ang mensahe ng Diyos. Amen? Amen? Ang sinasabi ng mahal na pastor, nung tayo pa mga minamahal, siya po mga minamahal ay nakakapag-preach pa. Darating ang araw na mayroong sistema ng mark of the beast, na kapag wala ka niyan, hindi ka makabili, makatravel, mag-aaral kung anong pwede mong gawin kapag wala ka niyan. Amen? That is the system na gagamitin at napakadali na gagawin yan. Ipinakita na ngayong pandemya. It's just a matter of one executive order. Once the president will sign that executive order, automatic lahat yan. Lahat ng wala niyan. Susunod, it's either you will be treated as criminal. Isa kang hindi ka dapat nakalaya kung hindi ka susunod sa kanila. The same thing happening kapag wala darating yan, kapag wala kang bakuna na yung mark ba yun, card ba yun? Bakuna card, yung vaccine card, ay hindi ka makakabiyahe, hindi ka makapagtrabaho. Bakit? Mag-i-infect ka eh. Amen? Sa ngayon, pinapayagan muna nila dahil kulang pa yung bakuna ng Pilipinas. Pero once 100% meron na, they will require, surely, everyone. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay kapag tayo hindi nag-ingat sa mga bagay na yan, ang tangi natin pwedeng panghawakan ay ang salita ng mahal na pastor. Amen? Ano sabi ng mahal na pastor? Bago dumating ang mga bagay na yan, rapture will take place. Amen! Amen! Kapag ikaw ba, mga minamahal, kasi yung 666 na yan, that means you are, yung idinatakwil mo na ang mahal na Panginoon. Amen? Ayaw mo na sa Kanya. Kaya nga, kapag sinabi ng mahal na pastor, na ang bakuna, iyan ang tatak ng 666, ay wag tayo magpabakuna. Amen? Pag sinabi ng mahal na pastor, yung national ID, iyan yung 666 at saka Martin Baptist, at hindi ka na sa mahal na Panginoon, tatakul mo mahal na Panginoon, ay wag tayong sumamat yan. Amen? Pero hanggat wala tayong naririnig sa mahal na pastor, pwede ba
ang panghawakan natin yung mga natutunan natin sa Kanya. Ang sabi niya, bago dumating yung rapture of the church, dapat kaya nga meron tayong tinatawag na Miyerkules, Biyernes, at Linggo na banal na gawain. Bakit? Para siguradong kasama tayo sa rapture pag dumating. Amen! Pinoproblema mo magpabakuna o hindi magpabakuna. Pero hindi mo na magagawa yung 3 times a week na sinabi ng mas na mahal na pastor. You are problemizing things that are not important. Ang importante, pag tutuan natin ang pansin, ano ang ipinangaral ng mahal na pastor? Iyon ang gawin mo. Siguradong magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Palapalan po natin ang ating malapay, no? Everybody shout, praise the Lord. Pag national, nag-membro ka ba ng national ID, are you defiling or declaring na ayaw mo na sa mahal na Panginoon? Sinabi ba yan ng mahal na pastor? Kapag ikaw ba ay nagpabakuna, ikaw ba ay ayaw mo na ang mahal na Panginoon? O natatakot ka lang dahil kulang ang yung tinatawag na pananampalataya? Wait for the message of the beloved pastor. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, kapag ang narinig nating pangangaral ay hindi yung mensahe ng Diyos. Kylie, aklat niyang Jeremiah, ang kabanatay 23, talatay 32. Lahat muna ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating malapay na. Kylie. Amen. Dito po sa aklat ng Jeremiah, kabanatay 23, talatay 32. Narito, ako'y laban sa kanila na nanghuhula ng mga sinungaling na panaginip, sabi ng Panginoon, at sinaysay at inililigaw ang aking bayan sa pamamagitan ng kanilang mga kasinungalingan at sa pamamagitan ng kanilang walang kabuluhang kahambugan. Gayunman ay hindi ko sinugo sila o inutusan ko man sila at hindi man pinakikinabangan nila ang bayang ito sa anumang paraan, sabi ng Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung mga nagsasabing sila yung mga propeta na naglagay ng mga video ng mga study na yon o kung ano mga internet email na yon, hindi yung galing sa mga pastor. Ang sabi na, hindi ko sila kilala. Amen. Hindi, kapag ang mensaheng dumating ay hindi galing sa mahal na Panginoon, ang sabi diyan, inililigaw na ang aking bayan sa pamamagitan ng kanilang mga kasinungalingan at sa pamamagitan ng kanilang walang kabuluhang kahambugan. Gayon may, hindi ko sinugo sila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya napaka-delikado na kung saan tayo kumukuha at humuhugot ng ating mga pinaniniwalaan. Maniwala kayo sa mga mangangaral ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandoon ang buong katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi na, kaya ngayon mga minamahal, no, huwag ka maproblema. Ang gawin mo, ano ang nais ng Diyos na sinabi ng mga pastor? 1, dumalo 3 times a week. Lahat ng dumadalo 3 times a week, sumigaw ng praise the Lord. Yung iba, pinadaan sa ilong. Amen? Kung gusto niyo ng katotohanan, yan ang katotohanan galing sa propeta ng Diyos. Dumalo 3 times a week. Panapahan po natin ang ating mga Panginoon. No question. Amen? Amen. Ay, kung ayaw mo, hindi huwag. Sarili mong paniniwala ang gusto mong paniwalaan, hindi galing sa mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, kapag ang pinaniwalaan mo ay hindi yung pangangaral ng kanyang totoong propeta, sabi niya, hindi ko sila sinugo. Amen? So, lahat ng dumadalo ng 3 times a week, pumalakpak muna uli ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Makikita natin, beloved ordained preacher, mamaya sa Miyerkules, kung magkikita-kita tayo at naniniwala mga anak ng Diyos sa propeta ng mahal na Panginoon. Amen? Magtapat sa pagbibigay ng tithes and offering. Lahat ng nagtatapat ng pagbibigay ng tithes and offering, sumigaw ng praise the Lord. Mayroong pinadaan sa ilong uli. Amen? Gusto mo ng katotohanan? Yan, pangaral yan ng mahal na pastor. Amen? Huwag ka makinig sa kung sino-sino naniniwala dyan. Ano mga pangaral na nababasa mo? Hindi totoo. Kung anong pangaral ng propeta ng Diyos, doon lang tayo at siguradong tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Mamuhay ng kabanalan. Amen? Magpuri sa bahay at manalangin morning and evening. Lahat na nagpupuri sa bahay, sumigaw ng praise the Lord.
Sige. Do Bible reading devotion. Sino nagbabasa ng Biblia sa kanilang bahay? Sumigaw ng praise the Lord. Paano kayo makakabasa? Wala kayong Biblia nga ngayon eh. Lahat na may Biblia ngayon, taas ang kamay. Tingnan nyo. Yung mga walang Biblia, bumili kayo ng Biblia. Amen? Sapagkat yan ay salita ng mahal na Panginoon, utos ng kanyang propeta. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And at ang sabi ng mahal na pastor, testify and share the goodness of Jesus. Amen? Huwag mong hayaang matatapos na ang iyong buhay sa mundong ito, hindi ka pa nakakapatayo dito at sinabi mo ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa iyong buhay. Mag-testify. Sabi ng ating mga kapatid, kung kinulit nung aking kasakay parati na taga dito sa Jesus Miracle Crusade, hindi ako lilipat dito. Dahil hindi ko malalaman ang Diyos dito nagpapagaling. See? Sabihin ka na makulit. Walang importante, basta ang pinagkukulit mo ay ang katotohanan na ang Diyos ay buhay at tumutulong sa Kanya, lumalapit sa Kanya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So kapag itong mga prophecy na ito na mahal na pastor, at sabi, kapag ginawa mo to, magkakaroon ng rapture of the church at dadagitin ang mga sumusunod yan. Hanggat hindi pa dumarating yan, ang sabi ng Biblia, hintayin mo dahil darating yan. Amen. Amen. Habakkuk, kindly, from the book of Habakkuk, ang kabanata ay 2, talata ay 3 hanggang 4. Tingnan niyo mga minama. Amen. Ganito po sinasabi, sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa at nagmamadali sa pagkatapos at hindi magbubulaan, bagaman nagluluwat, ay hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Lahat ng excited sa rapture of the church, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, hintayin mo lang. Amen? Kindly, sabi dyan sa English. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal sa English, Habakkuk, kindly, for the vision is yet for an appointed time, but at the end, it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it. Amen? Hintayin mo. Matagal, walang problema, maghintay ka. Ang sigurado niya, because it will surely come. Siguradong darating at darating yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag kang mamroblema kung bakuna man o hindi, kung anong basta. Pwera lang kapag sabi naman na pastor, bukas, mamaya, mga minaman, may message siya, ang bakuna ay 666, ang national ID ay 666. Ay, huwag talaga tayong sumunod. Pero hanggat wala tayong napapakinggan, mga minamahal, there is a purpose of God. May purpose ang mahal na Panginoon sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin. At that is para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Lahat na nagtitiwala diyan, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabi diyan, may mga bagay tayo mga minamas. Ang pangaral pa ng mahal na pastor. Lahat ng karamdaman ay kayang pagilingin sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangungunang panalangin ng man of God, ng prophet of God, ang ating mahal na pastor. Lahat na nakapakinig niya, sumigaw ng praise the Lord. Hindi yan nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Kaya nakita niyo, may mga patotoo, ang COVID-19 pinagagaling. Walang anumang gamot. Amen? Anumang klaseng karamdaman, cancer nga, pinagagaling. Anumang klaseng mga nawawala sa sarili, pinatitino ng mahal na Panginoon, hindi na nila kailangan ng mental health hospital. Amen? Bakit? Ang lahat ng karamdaman ay kayang gumagaling sa mga pamagitan ng pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pero meron tayong tinatawag na weak in faith. Meron tayong tinatawag na mahina ang pananampalataya. Sabi ng mga bilabad mga apostol, mahal na Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Amen.
So, ang weak in faith, yung mahinang pananampalataya, hindi ibig sabihin maimpyerno ka. Ang maimpyerno yung walang pananampalataya. Amen? Kaya nakita nyo yung mga kapatid natin sometimes, despite sinasabi ng magtanampalataya, magsisi, magpuri, ang ginagawa pa rin, pumupunta pa rin ng ospital. No worries. Amen? Amen? Hindi pagpunta mo sa ospital, maimpyerno ka na. Amen? Sapagkat mahina ang iyong pananampalataya. Amen? Anong sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kay Aklat ng Roma, ang kabanatay 14, talatay 1 hanggang 6. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Lahat muna ng gising na gising ay pumalakpak muna ng napakalakas, mga minamahal. Amen. Kylie. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, kabanatay 14, talatay 1 hanggang 6. Ito pong sinasabi, datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay, ngunit ang mahinay kumakain ng mga gulay. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Sandali kapatid. Ito putol natin dyan. Take note ha. Ang sabi diyan, him that is weak in faith receive ye. Tanggapin mo pa rin. Amen. Minsan mga minamahal, may mga Kristiyano, nakita nila ang Diyos ay nagpapagaling. Dahil sa grabing natakot na siya, baka mamatay. Siyempre, may pananampalataya. Amen, pumunta ng ospital. Yes! Mahina yung pananampalataya. Ba't ka pumunta ng ospital? Hindi ipinagbabawal ang ospital. Hindi ipinagbabawal ang gamot. Amen? Amen? Pero ang sinasabi ng mga pastor, kung manampalataya ka, siguradong pagagalingin ka ng mahal na Panginoon. Mas kinawa ng gamot, mas kinawa ng ospital. Wala mo ang punasan ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Paano gumaling yung aking puso kung totoong kailangan lang gamot para ikaw ay gumaling? Heart, sakit ko sa puso. Amen? Wala akong kinain ng mga gamot. Ang ginagawa, pumalakpak, magpuri, dumalo sa banal na gawain. Maya-maya, hindi ko namalayan, gumaling na ako. Nung nagpa-retest ako ng physical test, mga minamahal, nawala yung sakit ko sa puso. Sino nagpagaling? Totoo ang sinasabi ng man of God. Amen? Amen! Pero mayroong mga Kristiyano talaga, mga minamahal, na hindi magawang gano'n ang pananampalataya. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, tanggapin mo pa rin siya. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa mahina, mga minamahal, dapat daw ang kinakain ay gulay lang. Sa mga mananakas ay sinasabi, kumakain sila ng mga karne. Ang kumakain ng gulay dahil may pananampalataya ay hindi dapat husgahan ng kumakain. Yung malakas ng kanyang pananampalataya, hindi dapat humusga. Ganon din yung maliit mga minamahal, yung weak mga minamahal ay hindi rin po pwede na dapat mga minamahal dahil siya sinasabing mahina ay talagang ihayaan na lang yung sarili niya na siya mapahamak. Hindi. Huwag na dapat husgahan sapagkat ang mahinang pananampalataya, hindi mo kasalanan yon. Amen? Ang kailangan mo lang gawin doon, pag nangyari yun, nararamdaman mo na yun, mag-fasting ka na kaagad. Amen? Pag nag-fasting ka, magpuri ka. Pagkapuri ka, nakikinig ka sa mga patotoo at sa mga pangaral, hindi kung sino-sino pinapakinggan mo. Preaching mga minamahal, hindi ka nakikinig. Testimonies, alam ko na yan, hindi ka na nakikinig. Paano lalago yung pananampalataya mo? Hindi lalago yung pananampalataya mo, magiging diretsong weak faith ka. Amen? Kung gusto mo lumakas yan, lahat ng ginagawa sa banal na gawain, pakinggan mo, ipasok mo sa iyong puso, pag-isipan na yung isip mga minamahal, at iyong isagawa. Siguradong lalago ang iyong pananampalataya. Palabang po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tuloy mo, kapatid. Sa 4, sino kang humahatol sa alila ng iba? That's right. Sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. Kaya sandali kapatid, sandali. Sino tayo na magsabing sa doon sa mahinang pananampalataya, yaks, may impyerno ka na. Amen? Sino ba ang ating pinaglilingkuran? Isa lang, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Amen? At sa araw na yon, mga minamahal, lahat tayo tatayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? At walang maikukubli ang sinuman. Amen? Kaya sabi niya mga minamahal, kayo ituloy mo kapatid. Oo, patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. May nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa sa iba,
may ibang nagmamahal sa bawat araw. Bawat isa'y magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. That's right. Ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito sa Panginoon. At ang kumakain ay kumakain sa Panginoon, sapagkat siya'y nagpapasalamat sa Diyos. At ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating malapay no! Everybody shout, praise the Lord! Kung ginagawa mo lahat ng mga bagay na yan, mga minamahal, dahil sa kakulangan ng iyong pananampalataya at dahil ginagawa mo, pag nagpagpasalamat ka pa rin sa mahal na Panginoon, ang sinasabi ng Biblia, hindi ka dapat hatulan. Amen? Amen? Sapagkat ang kaligtasan ay hindi sa anumang kinakain. Hindi sa paniniwala sa araw. Amen? Hindi sa kung anong ginagawa mo. Ang kaligtasan ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, dito sa aklat ng Roma, ituloy natin mga minamahal, 14, 13 hanggang 15, italon sa 17. Kindly, aklat ng Roma, 14, talata 13 hanggang 15, italon sa 17. Amen. Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa, kundi bagkus ihatol ninyo ang sino man ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Nalalaman ko at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili, maliban na doon sa nag-aakala na ang anumang bagay ay marumi, sa kanya'y marumi ito. Sapagkat kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit, ay hindi ka na lumalakad sa pag-ibig. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Kristo, Amen. sa 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Itala ninyo yung mga talata na yan, mga minamahal. Mamaya, basahin ninyo ulit. Napakalinaw ng gustong mensahe ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sa oras na ito, hindi lahat malalakas ang kanilang pananampalataya na ang COVID-19 kayang magamot ng pananampalataya at panalangin. Mayroon at mayroon pa rin mga Kristiyano na nagsasabing kailangan ko magpabakuna para hindi ako magkaroon ng COVID-19. Huwag hatulan ang bawat isa. Pero gusto kong linawin sa inyo, kapag sinabi ng mga pastor, ang bakuna ay 666, ang bakuna ay mark of the beast, ang bakuna ay kung ayan ay magtataklip sa malapay, huwag na huwag tayong susunod, mga minamahal. Amen? Tandaan niyo, walang source of true information kundi sa true prophet of God. Walang iba ang ating mahal na pastor. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. I hope that is clear, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi dapat, kasi kapag ang tao, mga minamahal, na naguluhan sa isang bagay na sariling haka-haka, ay doon ang ikapapahamak natin. Tingnan niyo yung verse 17. Ang sabi ng verse 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu. Lahat na nagagalak ngayon, sumigaw ng praise the Lord. Despite napakaraming COVID-19, nandito ka, galak na galak ka nagpupuri, yan ang totoong kaligtasan. Amen! Amen! Yung mga nag-aaburido, natakot na takot, sila yung mga minamahal nagkakaroon ng doubt sa kanilang pananampalataya na ang Diyos pag-iingatan sila. Amen? Ang sabi ng Biblia, kapag ang ikaw ay nag-doubt at tras abante yung pananampalataya, wala kang ni isang tatanggapin na pagpapala. Amen? So do not worry of things that are not important. Ang importante, ano ang sinabi ng mga pastor na gagawin mo? Iyon ang gawin mo at siguradong magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, sapagkat, sa verse 23, kung basahin mo yung Romans 14, last verse tayo. Romans chapter 14, verse 23. Beloved instrumentalists, please. Aklat ng Roma 14:23, ito pong sinasabi, ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya.
at ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito, di ba sinabi natin na ang pagbabakuna, hindi, hanggat sinabi naman, walang epekto yun dahil weak faith at saka strong faith, di ba? Pero, kapag narinig at nabasa ng isang weak faith, na sinabi niya, ay hindi pala dapat magpabakuna. Sinabi kasi noong yung YouTube sinabi nung email di ba? Sinabi nung video. Pero hindi sinabi ng mga pastor. So, ang tao, dahil sa takot niya, magpapabakuna pa rin. Amen? So, ginawa na niya ang isang bagay na hindi na ayon sa kanyang pananampalataya. Amen? So, anong mangyayari? Ang sabi na, anything that is not of faith is sin. So, doon lang mapapahamak ang Kristiyano. Dahilan kung bakit siya mapapahamak, yung maling impormasyon na nabasa natin sa YouTube, nabasa natin at sinabi ng ibang mga mangangaral na hindi mga mangangaral ng mahal na Panginoong Hesus. Amen? Amen? So, ang klaro sa atin lahat, huwag mag-jump to conclusion, huwag makinig na sa ibang mga mangangaral, manikinig lang parati sa anong ipinangaral ng mahal na pastor. Amen? Yung pagdalo natin mga minamahal, ang ilan kailangan, bakit kailangan mag-overnight? Sinabi ng mahal na pastor Amen? Sa paggawa natin na tayo nag-overnight, napahamak ba tayo? Hindi. Pinag-ingatan tayo ng mahal na Panginoon. Panawagan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng ilan, kapag ikaw ay may sakit na leukemia, huwag kang magpuyat. Sabi ng mahal na pastor, maniwala ka sa Diyos. Ang Diyos hindi ka pababayaan. Nagpuyat. Yung leukemia, pinagaling ng mahal na Panginoon. Bakit? Nangyayari ang mga bagay na yan. Ang sinusunod, yung propeta ng Diyos. Amen? Amen. Lahat ng nakakaalam kung sino ang totoong propeta ng mahal na Panginoon in these days, sumigaw ng praise the Lord. Walang iba ang kanyang pangalan, Wilde Estrada Almeda. Tayo po natin tumayo at tayo po minamali umawi sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. You were always fighting for us. Heaven's angel all around. My delight is found in knowing that you were the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence, fear is silent. For you were the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. You can never be defeated, for you were the victor's crown. You are Jesus, the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah.
shall be broken. Praise the Lord, praise the Lord. At the cross, the word is finished. Jesus to the Lord. Praise to God is so good. God is so good. God is so good. Napakabait ng Diyos, mga minamahal. Sa oras na ito, mga minamahal, alisin mo ang pag-aalinlangan sa iyong isip. Pagtiwalaan mo ang kanyang mga pangako. Sumunod ka sa kanyang propeta. Siya magtuturo sa iyo upang tayo, mga minamahal, magmana ng buhay na walang. Ay po natin tumalangin, mga minamahal. Napakabait ang Diyos upang tayo po, mga minamahal, parating pakinggan sa oras at tayo nangangailangan ng kanyang kalinga. God is our refuge in times of trouble. Pwede ba? Isa na pa natin awitin ang chorus dito, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
hunting must come down. Every storm shall be broken. Thank you, every storm shall be broken. The victor's crown, you will overcome, you will overcome. Every heart must come down, every stronghold shall be broken. You hold the victor's crown, you will overcome, you will overcome. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, thank you so much. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy mo kaming pinapaalalahanan kung papaano namin gugulin ang aming buhay sa natatirang oras na ito bago sa iyong muling pagbabalik. Ipinapaalala mo sa amin gaano kahalaga ang iyong propeta at ang iyong mga totoong salita. Kami nagtitiwala sa iyo. Kami nanganganlong sa iyong walang hanggang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Dumarating ang oras kami naghihina. Palakasin mo kami. Dumarating ang oras na kakabahagi ang aming pananampalataya. Pagbuklotin mo kami, mahal na Panginoon, upang aming maganap ang iyong banal na kalooban. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mamahal sa buhay na nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapin sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras na ito. Sa pandalangin ng aming gagamit, Marbanglista, World Estrada, Almeida, ay po minaman na mga manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. COVID-19, high blood, cancer, tuberculosis, lahat ng gawa ng kaaway sa aming mga kapatid, sa kanilang mga katawan, ay cast out in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' name. Ang bilipan doubts, cast out in Jesus' name. Pagkababagi sa iglesia, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, sabay talon, amen. Huwag kayong magdadalawang isip, sapagkat sabi nga, ito'y pangangaral ng propeta ng Diyos. Amen? Kung hindi niya pinangaral, hindi natin gagawin. Pero pinangaral yan ng propeta ng Diyos. Magtiwala tayo sa pangangaral ng propeta ng Diyos. Palapahan mo natin ang ating mga Panginoon. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much to Jesus. Thank you so much to this God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan po nagtatapos ang ating pong pag-aaral ng Diyos. To God be the glory. At tayo pinatako sa ating pong mga announcement. Narito po ang ating mga kapatid. Ating Brother Marlon, Amen, Beloved Elder. Praise the Lord. Amen. Palapakan po natin minsan ang pang ating Diyos sa buhay. Alahan magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating malapano sa kanyang salita. God bless po sa ating pong pinagpalang mga aral. Ating pong beloved Elder Brother Juben Ferrer. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang salita na ating pong napakinggan sa hapong ito mga minamahal. Amen. At tunay nga mga minamahal na napakahalaga. Mga minamahal na talagang ating malaman mga minamahal ang ating gagawin sa mga ganitong sitwasyon ng ating buhay. At
napakahalaga na tayo ay laging bumabase sa spiritual na aspekto mga minamahal. Amen. Dahil sabi nga ng Biblia, ang salita ng Diyos ay siyang sumasaklaw sa lahat ng bagay mga minamahal at siyang nagtuturo sa landas para sa ikapagpapala ng mga tao. Hindi lamang dito sa mundo mga minamahal, ay hindi lang sa physical na aspekto, kundi higit sa lahat sa spiritual, yung magkaroon tayo ng walang hanggang buhay, kaligtasan, sa po natin mamahal sa buhay, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi nga nung Mateo mga minamahal, na dumarating ang pagkabalisa, ang pagkatakot sa tao, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, lalo sa mga panahon na tayo ay naghigipit may mga pagsubok dahil nakalimutan natin yung isang bagay na sinabi ng Mateo mga minamahal na seek ye first. Amen? Kinakailangan lagi tayong sumasagana-sagana ng mga Panginoon dahil yung ating pinag-aaralan dito, sabi nga ay ang ating evangelista Pastor Will Estrada Almeda ay hindi bulaang propeta, kundi talagang pinili ng Diyos. At ang kanilang ipinapangaral ay ayon sa buong katotohanan, ayon sa kalooban ng Panginoon, ang salita ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya kung tayo ay laging talagang nasa gawa ng mga Panginoon sa ating pagdalo mga minamahal, alam na alam natin kung ano ang ating gagawin at hindi tayo kailanman mapapalayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. At muli magsabi ng Praise the Lord. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Patuloy natin pinabubunan, pinabatas na pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at dobling paggalang at pabatis ng magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda. At lagi pa natin inaalala, mabalturo nila sa aral natin pong minawal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kalabong mga beloved children, sa ating pong minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, siya yung mga po datin man sa mga palang hapon po sa ating lahat. At syempre, sa ating mga Facebook viewers, mga YouTube viewers, isang pagbati po ng hapon at magandang araw. Kung kayo man ay nasa ibang bansa, iba-iba po ang ating time, subalit ang inyong patuloy na pakikiisa sa amin, sa pupuri sa mahal na Panginoon, ay ang pagtampo ng katugunan sa anumang suliranin mayroon kayo. Ang Diyos dito ay buhay, at ang inyong mga napakikinggan dito ay mula sa tunay na propeta ng Diyos at ayon sa salita ng mahal na Panginoon, kayo po ay pagpalain lubos ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen. At bago tayo magpatuloy mga minor, kung may bisita po ba tayong kasama ngayon na hindi pa po sila nakatanggap sa mahal na Panginoon, wala naman po ba mga minor, wala naman dyan sa ating mga katabi ang mga baguhan. Amen. Kung wala po mga minamahal, tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating pong announcement at patuloy tayong ini-encourage po mga minamahal. Sabi nga din na ating napag-aralan ay isa sa bilin na ating mahal pastor mga minamahal na maglilid sa atin sa pagpapala sa katiyakan at tayo ay hindi mapahiwalay sa kalooban ng Panginoon ay yung ating laging pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Kasi lagi tayong na-update, mga minamahal. Amen? Kung tayo ay, sabi nga nating minamarangal, kung sa 3 times a week po na gawain ng mahal na Panginoon, yung Miyerkules, Biyernes at Linggo, dapat ay tayo ay nagsisikap na makadalo po dahil ang ating gawain open po lagi. Sa kabagan ng mahal na Panginoon, every Wednesday po yung ating pong midweek service, nag-start po na 1:00 ng hapon, natapos na po tayo 5:00 ng hapon. At yung pong ating overnight prayer tuwing Friday, nag-start po tayo 9:00 ng gabi, natapos na po tayo 6:00 ng umaga na po ng Sabado. At sa general service, tuwing Linggo po yan, tulad kanina, nag-start po tayo 9:00 ng umaga, natapos na po tayo 3:00 ng hapon. At gayon din po sa Bible study tuwing Tuesday, 2:00 ng hapon hanggang 5:00 sa Benitez Residence po sa Barangay Tibag. At ating patuloy mga minamahal na daluhan lagi ang gawain ng mahal na Panginoon dahil sa ating pagpapatuloy, lagi nating napakinggan ang mga buhay pinagpalang patotoo sa ating pagpupuri ng mga kalangin na awitin, maramdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon, yung salita ng mga pwede mo pakinggan, isang tiyak na bagay, mga minamahal, anuman sitwasyon mayroon tayo, anumang pangailangan mayroon tayo, anumang problema o takot, mga minamahal mayroon man tayo, ay hindi yan makapananaig, mga minamahal, sa mga Kristiyanong laging sumasagana sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya tayo po, mga minamahal, patuloy na-encourage na dumalo po tayo Miyerkules, Biyernes at Linggo.
At kung tayo may pagkataon, mas mainam din tayo makadalo dyan sa ating pong Bible study tuwing Tuesday sa Barangay Tibag po, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. At huwag po natin kalimutan, mga minamahal, yung ating pong paghahayo. Amen. Nabanggit muli yan sa pangalbilin ng ating mahal pastor, mga minamahal. Kailangan natin laging i-testify sa ating mga makasalamuha dyan sa labas, ating mga kapitbahay, yung ating mga sa buhay hindi pa nakilala sa mahal na Panginoon, sa ating katrabaho, amen, sa ating mga kaibigan. Patuloy natin silang hayuan upang malaman nila na meron palang Diyos na buhay, amen, at siya'y makapangyarihan, naghihimala dito sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade sa pangunat panalangin pangalan ng kanyang propeta Will Estrada Almeida. At marami pong mga kaluluwa ang mailapit sa pangalan ng ating mga Panginoon. Kaya huwag po tayong manghinawang maghayo at mag-follow up sa ating mga kapatid po, mga minamahal. Patuloy natin silang encourage na ating muling makasama sa paglingkod sa mahal na Panginoon, sa mga bihira po nating makita na noon po ay gabi ang kanilang talagang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Subalit ngayon ay bagamat sila ay may pagkataon, subalit nakita natin hindi sila makadalo, mga minamahal, huwag tayong mag-alinlangan, sila ating lapitan, i-encourage natin, i-follow up, at upang tayo, mga minamahal, ay sama-samang pupalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya patuloy tayo sa paghayo at sa ating pong pag-follow up, mga minamahal. Amen? At maaari po natin idaan yung ating pong 5 piso, 10 piso, o 20 pesos, mga minamahal, dyan sa maliit na box po sa Beloved Star Information sa inyo pong likuran, para po yan sa patuloy na pagsuporta sa gawain ng mahal na Panginoon through TV program po, mga minamahal. Marami pong mga kababayan natin kapag sila makapanood, mga minamahal, ay nagkaroon ng katugunan sa kailang mga dalangin sa unat panalangin natin mahal pastor Will de Estrada Almeida. Kaya huwag tayong mag-alilang, mga minamahal, patuloy tayong sumuporta, magkalom ng ating 5 piso, 10 piso dyan po sa Beloved Star Information, yung maliit na box po dyan, ihulog lamang po natin, mga minamahal, sa ating pag-uwi. Amen. Praise the Lord. At kung tayo man, mga minamahal, ay nais magpa-counsel, may mga katarungan sa ating may mga bumabagabag, mga minamahal, na nakapekto sa ating paglingkod sa mahal na Panginoon, kayo'y lumapit lamang po. Handa po kayong paglingkuran sa ating mga beloved sisters. Lumapit lamang po kayo sa ating po beloved at divine dyan po sa Beloved Star Information. Beloved daughter natin pong beloved ordained preacher, upang kayo po ay kanilang ma-assist po, ma-counsel po, mga minamahal. At sa ating mga beloved brothers naman po, dito sa lura natin pong beloved ordained preacher, dito po, mga minamahal, lumapit lamang po kayo, mga minamahal. Handa po nila kayong paglingkuran at isang mainam na bagay na kapag tayo ay narito, maliwalas lagi ang ating puso, isipan, walang anumang bumabagabag, upang ating maipabot lagi yung ating pinakapataas na pupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palapakan po natin minsana pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alan, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Meron pong lehans, mga minamahal, after na ating po closing prayer. At naway dyan po sa inyong kinupuan, naway na lagi ang inyong panalangin pag sumama sa ating mahal na Panginoon, upang ang kabagan ng mahal na Panginoon ay lagi nga sumayin niyo po. At kayo po, mga minamahal, ay lumapit lamang po dito after na ating pong closing prayer. Amen. Amen. Praise the Lord. At ating mga minamahal sa ating po beloved ordained preacher ay ating pinapasalamatan sa mahal na Panginoong Jesus, yung ating pong mga kapatiran po na nakiisa po kahapon sa paglilinis po dito sa Pastoral House. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord sa inyo pong time at pakikiisa na talagang ating mabigyan ng pansin po dito sa ating pastoral house, at magkaroon ng time upang siyempre magkaroon tayo ng general cleaning po, mga minamahal, dahil sabi nga cleanliness po, mga minamahal, is next to godliness po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya pagpalain po kayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At kung wala na po, tayo po tumayong lahat, mga minamahal. Tayo po darako na po sa ating pong parapos na panalangin. Narito po ating pong beloved brother Jan Aquino. Amen? Upang tayo po ay pangunahan sa ating pong panapos na panalangin. Magkaisa tayong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. First, tayo manalangin sa ating mga friends sa pagtatapos. Dagil mo pagpala po ng mga Diyos, mga friends, sa Panginoong Jesus, kami po nagpupuri, nagpapasalamat sa matagumpay yung balagawain na may naumpisan, halos sa yung pag-game, sa opening prayer, hallelujah, sa awitin ng mga Diyos, solemn song, na rin, hallelujah. Nagpupuri kami, nagpapasalamat, kumilos ka
sa aming kalagitnaan, hallelujah, sa mga buhay na patutuo ng mga kapatiran, hallelujah, sa awitin ng mga different grasya mula sa children's choir, adults choir, hallelujah, youth choir, at finest choir. Dere muli kang kumilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat mo, Malapay Jesus, hallelujah, sa pagbibigay na dito kami tinuruan na magkaloob, magtapat, Malapay Jesus, dito kami pinagpapala. Higit pa sa aming mga inaasahan, mga pagpapala, lalo tigit sa huli, Malapay Jesus, hallelujah, ng banal gawain, ang pangangaral ng banal salita, na umangkop po sa aming mga katanungan na narin, hallelujah, naliwanagan kami sa mga oras to. Maraming salamat po, Malapay Jesus, hallelujah, pagkain namin mga nagugutom na hallelujah, at dinadalayan ko rin po ng Malapay Jesus kung paano kami ingat ang pinarating walhati sa Wilgoin. Ganun din po sa imong pansamantalang paghiwa-hiwalay po ang bawat isa namin. Ngunit yung kapangyarihan at pag-ibig ay manatili sa amin, Malapay Jesus, at muli kami idago sa araw po ng Wednesday na taglay ang kalakasan nagmumula sa iyo upang mapurihan ka namin ng lubusan. Maraming salamat po, Malapay Jesus, itong aming samit na lang sa unal pa ng ganun pasyon. You pray, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Lord, magkamayan po tayo mga minamahal.